isang bitin, paanong di tayo ligapin? Ayan muling magtipon, pagitan ng Panginoon, sa piging sariwan. Sa piging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo ay sumainiyong lahat. At sumayo rin. Sa pagtitipong ito bilang mag-anak ng Diyos, buong pagpapakumbabang hilingin natin ang kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, huwara ng kabanalan at katwiran, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang may akda ng buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tanging ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin. Dahil sa dakila mong kalwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pooy sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos, na aking kalasag. Ikaw na humango sa sakot hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog sa poon, yaong wastong alay, ang pagtitiwala sa kanya ibigay. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angking. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah,
Aleluya, aleluya. Poong Jesus, aming hiling. Kasulat tayo liwanagin. Kami ngayoy pag-alabin. Aleluya, aleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainiyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroong tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nung sabihin ko sa inyo, nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, pinagpapatuloy ngayong ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ang kagalakan at pagdiriwang ng kapisahang ito. At sa Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo ngayon ay ayon kay San Lucas. At dito sa ayon kay San Lucas, talagang hirap si Jesus na ginawa ni Jesus
ang pagpapaliwanag tungkol sa muling pagkabuhay. At hindi makapaniwala ang mga alagad, ang kanyang mga unang alagad. Kaya't meron silang mga agam-agam, ang akala nila'y multo. At sinasabi niya, hindi, meron akong katawan. Meron kayong nakikita at hindi pa rin sila makapaniwala. At dumating ang punto na talagang iproprueba ni Jesus na siya'y buhay, kaya meron ba kayong makain dyan? At kaya siya ay pinakain. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, pinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang lahat ng mga pinagtutukoy ng mga propeta sa banal na kasulatan ang tungkol sa muling pagkabuhay. At ngayong mga araw na nagdiriwang tayo ng muling pagkabuhay, kung mapapansin po ninyo mga pagbasa natin, sa unang pagbasa ay laging ang gawa ng mga apostoles. At pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ay ang simbahan na hindi na hirap na makapaniwala. Pero pinalalakas ng loob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng maraming mga himala na nangyayari sa mga apostol, sa nagawa ng mga apostoles. At ito ang buod ng ating gawa ng mga apostoles. Mga pangyayari pagkatapos ng muling pagkabuhay ay tanda na buhay ang Panginoon. At ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa simbahan. Ito pinapakita ng mga gawa ng mga apostoles. Pagkatapos na mabuhay na maguli, ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa simbahan, sa mga samahan ng mga apostoles, sa munting kawan na talagang parang nagkakaduda-duda at hiwa-iwalay dahil hindi sila makapaniwala sa mga nakikita nila na pangyayari. Pero ang Espiritu Santo na gumigiya sa simbahan, sa kanilang samahan, ay unti-unting gumagalaw. Ano ibig ko sabihin dito? Mga minamahal kong mga kapatid, ang Espiritu Santo ay sa munting kawan na umpisa pa lang, kauumpisa pa lamang, ay bago pa dumating ang Pentecostes na talagang bagyo ang pagdating niya, ang Espiritu Santo'y gumagalaw na ng pakonti-konti. Pinararamdam niya ang paggalaw sa kanyang mga munting kawan. Dahil buhay si Jesus. Ang pagkabuhay ni Jesus, mga minamahal kong mga kapatid, sa loob ng simbahan ay makikita natin, sa loob ng kanyang samahan ay makikita natin sa mga pangyayaring di natin mapaniwalaan, pero gawa ng Espiritu Santo bago pa siya magbugso ng kanyang mga regalo sa munting kawan na yan. Ang ibig kong sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, gumagalaw ang Espiritu Santo sa simbahan, sa mga maliliit na bagay. Ordinaryong pakikipag-usap ni Jesus.
at pagpapakain sa mga rami. At doon ay makikita natin ang simbahan ay pinagagalaw ng Espiritu Santo at ipinakikita sa atin ito nga ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong mga kapatid, ang si Jesus na muling nabuhay ay gumagalaw sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng mga kababalaghan nangyayari at sa pamamagitan ng Espiritu Santo bago pa man din bumaba siya sa araw ng Pentecostes. Kaya sa loob ng sinasabi natin 50 dias bago siya bumaba, ang Espiritu Santo'y pinararamdam na niya ang kaniyang paggalaw sa munting kawan na yan. Sa mga maliliit na bagay at mga milagrong nangyayari bago pa mag-Pentecostes. Mga minamahal kong mga kapatid, ganyan talaga gumalaw ang Espiritu Santo. Hindi laging bugso. Pambihira lang ang mga pangyayaring ganon. Pero lagi siyang gumagalaw sa kaniyang kawan, sa kaniyang munting kawan na tinatawag nating sambayanan at simbahan sa mga bagay na ginagawa natin, tayo, na ang mga Kristiyanong pangkasalukuyan. Kaya, ang muling pagkabuhay ay pinagpapatuloy pa. Ang kasayahan ng muling pagkabuhay ay pinagpapatuloy sa linggong ito. Kahit na meron tayong mga kasinatian na kuminsan magdududa tayo sa galaw ng Panginoon. Pero andon. Ipagpatuloy sana natin ang kagalakan ng Easter, no, ng muling pagkabuhay. Kahit na nakakaramdam tayo ng mga pagsubok ng Panginoon. Yan ay huwag sanang mawala ang kagalakan sa gitna ng hapis na ating pinagdadaanan sa buhay. Amen. Sumasampalataya ako, Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isa ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Marin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nahaog sa karoroonan ng mayumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa balang simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabubuhay ng muli ng mga tayo na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong magpatotoo sa katunayang tayo'y iniligtas ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus
Dahil sa maraming kakulangan at kahinaan natin, sa tungkuling ito humiling tayo bilang bayan sa Kanya at ihatid ang ating mga dagdag pang kahilingan. Ang ating isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay hindi manghinawa sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nagdurusa ay makatagpo sa muling pagkabuhay ni Kristo ng tiyak na bukal ng kasiyahan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay matulungang manalig ng mabuting pamumuhay ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng naging biktima ng mga kalamidad at karahasan ng tao ay makalasap ng tunay na pagtulong ng lahat ng nananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayong nagkakatipon dito upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay makalasap ng kapangyarihan at bunga nito sa ating pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang karangalan at kahalagahan ng mga kababaihan ay kilalanin at pahalagahan sa lahat ng bahagi ng mundo at upang mawakasan ang lahat ng uri ng diskriminasyon at pagtatanggi sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Jesus, tulungan mo kami paglabanan ang nakamamatay na bisa ng aming pagkamakasalanan at maging tanda ng iyong muling pagkabuhay sa lahat naming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay at tagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paggaing sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalbangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mababalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa bire ng katotohanan. O bire ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, bire ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan,
na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mo kami malwalating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pinagkalooban kayo ng manunubos ng ganap na kalayaan. Magtamuka nawa kayo ng kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya, nabuhay kayong kasama ni Kristo sa bautismo. Maging banal nawa ang inyong buhay upang makasama niya kayo magpakailanman. Amen. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo upang tibayan ang kanilang pananampalataya. Amen. Tibayan nawa niya ang inyong pananampalataya upang magpatuto kayo sa kanyang muling pagkabuhay sa inyong pang-araw-araw na buhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at ibahagi ang kagalakan ni Kristong nabuhay sa lahat ninyong makatagpo ngayon. Salamat sa Diyos.